Good morning, experience. Good morning, no? So, isang pinagpalang araw para sa you. Looking great, Tita Del, Father Anton, Pascual, Piolo, Pascual. Okay, no? Okay, no? So, tayo po sa karaniwang panahon, 23rd Sunday in Ordinary Time, hanggang 33 hours ng Ordinary Time. At napakahalaga na sa karaniwang panahon, sa pang-araw-araw na buhay natin, lalo po nating makapiling ang Panginoon. Magpapalit pa tayo ng speak louder. Ano? Ang tawag sa mic hello, test, mic. Mic, andyan na ba si Tess? Tess, andyan na ba si Mike? Maliwanag na ho, clear? Kailangan clear. Be open, sabi nga ng gospel, no? Pinagaling ni Kristo. Kala mo pag ikaw ay pipi, usually, bingi, no? Kaya pinagaling ni Kristo ang pagiging pipi at nakarinig na. Nakarinig at makapagsalita. The miracle, no, in the gospel today. But what's important, no? Sa nangyayari sa ating mundo nga ngayon, napakaraming pagbabago na nangyayari sa ating mundo at maraming ang kaguluhan na nagaganap sa ating mundo, no? At sabi nga ng United Nations, there are 44 armed conflicts all over the world. No? Gawa ng kalikasan, gawa ng tao. No? At mga disaster, kaliwat kanan, up and down. At napakahalaga dito ay yung pamumuno, leadership. Sabihin nyo nga, leadership. Yan, no? No? At sa Biblia, ang tawag sa leader ay mga servant, mga steward, mga prophets, mga kings, judges, no? Pero sa bagong panahon, napakahalaga ng mga namumuno, no? Lalong-lalo na sa ating kapaligiran ngayon, no? At marami din tayong problema sa mga namumuno. Sa ating bansa nga dati uniteam, ngayon disuniteam, no? Parang nahati na yata, no? Nakakalungkot. Yan naman sa Davao, yung kaibigan ni Ryan nagtatago. Sige Buloy, no? Yan, no? Anong klaseng leader yan? Nagtatago. Ba't hayo harapin ang katotohanan at ang kanyang mga kaso? No, sa buong mundo, nakita po natin ang digmaan sa Gaza, sa Ukraine, di matapos-tapos na digmaan. Asa na mga namumuno, mga nagpapasya. Sa Amerika din, mukha ang demokrasya ay in crisis, no? With the threat of autocracy nitong si Donald Trump. Kaya magulo ang mundo. But we need leadership. Kailangan may namumuno sa atin. But what is to be a leader? No? Ano mang ibig sabihin ng leadership? Sabi ng mga dalubhasa sa pamumuno, leadership is influence. Leadership is influence. Kapag na-impluensyahan mo ang isang tao, you're a leader. Of course, you can be a good leader or bad leader. No? Pero pag ini-impluensyahan mo ang iyong kapwa, ini-impluensyahan mo ang iyong katabi, ang iyong kapwa, you are a leader. No? Influencer. At ang number one influencer ay walang iba kundi si Kristo. Amen? He is the greatest of all leaders. The perfect influencer. No, he transforms. Ang epekto ni Kristo, binabago niya ang kanyang mga nakakahalubilo. Tulad ng pagkapagaling ng isang pipit bingi. No, binabago niya. When you encounter the Lord, you will never be the same anymore. No? Because Jesus is a transformational leader. He transforms. No? Pero paano tayo magiging influential tulad ni Kristo? Ryan, paano tayo matutulad kay Kristo na influential at binabago niyang mundo? Unang-una, in order to be influential, you have to value people. You have to value people. Dapat pinagpapahalagahan mo ang kapwa mo. No? Sino man ang iyong nakakasalamuha, sa bahay, sa opisina, sa kalye, kung nasan ka man, you value the people that you encounter. Yan daw ang isang napakagandang tanda ng isang influencer. You value people. Pinagpapahalagahan mo. Maraming klase ng pagpapahalaga. You respect them, you listen to them, no? You look at them, di ba? At you follow them. No, there's so many ways. You love them, you care for them, tulad ng ginawa ni Kristo na pagkapagaling sa pipit bingi. No? And that's the first way how you influence people. You have to value people.
Amen? No? Pangalawa, how do you become an influencer? Diba? Uso ngayon, palagi natin naririnig eh. A leader is an influencer. How do you influence? You have to value what they value. Kung ano yung pinagpapahalagahan ng kapwa mo, pagpahalagahan mo din. Amen? You value what they value. Kung mahalaga sa kanya pamilya niya, pagpahalagahan mo din ang pamilya niya. Kung mahalaga sa kanya ang trabaho niya, no? Affirm mo din, pagpahalagahan mo din ang trabaho niya. Kung mahalaga sa kanyang sinasabi niya, respetuhin mo din ang kanyang sinasabi niya. No? Kaya ikaw ay magiging tunay na leader, influencer, if you value what other people value. Kung mahalaga sa kanya ang mahihirap, no? Pagpahalagahan mo din ang mahihirap. Kung sa kanya mahalagay kalikasan, no? Pagpahalagahan mo rin ang kalikasan. You value what they value, and that is the second way to influence people. Amen? No? Kaya may mga influencer eh. Because they don't only value people, they value what people value. Pangatlong paraan for us to become an influencer, a leader, sabi nga, you have to make yourself more valuable. You have to make yourself more valuable. How can you inspire people if you're not inspiring? Di ba? Amen? No? How can you influence people if you're not inspiring? Hindi nakikita sa iyo, no? Ang pagkatao na magbibigay ng inspirasyon sa kapwa mo. Kaya mahalaga yung sabi nga nila, you have to develop your character. Palagi mo din-develop ang iyong pagkatao. Sabi nga ni Kristo, be perfect. Matthew 5, for your Father is perfect. Palagi natin pinaguhusay ang ating pagkatao. Spiritually, emotionally, physically, financially, di ba? In all aspect, we develop our personality, our character. Because how can you inspire kung wala naman nakikita sa pagkatao mo na pinapahalagahan mo? Amen? Di ba, no? At meron na ako nabasa nga eh. Dalawa daw ang dapat ating gawin. Improve your character and improve your competence. No? Character and competence. Napakahalaga niyan. No? Sabi nga, be perfect for your Father is perfect. Palagi tayong nag-aaral ng Biblia, nagdarasal, no? Nakikinig, at nag-develop ng ating mga charisms. Sabi niyo nga, charisms. Ayan, no? Yung mga talents and gifts that God has given us. Ating competence sa pag-awit, competence sa pagbabasa, competence sa pagtuturo, yan, competence sa pagiging isang ina. No? Sabi nga daw nila, there's no expert leader like there is no expert parent. No? You keep on growing as a parent. You keep on learning as a parent. Kaya mahalaga yung character and competence to develop, to make yourself more valuable. To make yourself more valuable. You have to develop your character and competence para ma-impluwensyahan mo ang kapwa mo. Ma-impluwensyahan mo ang co-office mate mo. Ma-impluwensyahan mo mga community members mo. You have to be more valuable. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, okay? Yan ang magandang pagnilaya natin, ano? How can we become a better Christian, a better Catholic? No? Kaya nga, to become an influencer, tulad ni Kristo, an influencer, He transforms ang kanya mga tao sa paligid niya, He transforms. Kaya mahalaga, you have to value people. Number 2, you have to value what they value. Pangatlo, you have to make yourself more valuable. At pangapat, bago ako matapos, you have to value what God values. No? You have to value what Jesus values. Pagpahalagahan mo, ano pinagpapahalagahan ng Diyos? Napakahalaga niyan. Pagpahalagahan natin, galangin natin, pagyamanin natin, kung ano yung pinagpapahalagahan ng Diyos. No? Kaya mahalaga nagbabasa tayo ng Biblia para nakikita natin ang mga pinagpapahalagahan ng Diyos. Tulad ng ating ebanghelyo ngayon, pinagpahalagahan ng Diyos ang mga maliliit, may mga kapansanan, mga mahihirap. Dapat ganun din tayo. Kala mo si Kristo, no? He sees things that we don't see. Meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Amen? Iba tumingin si Kristo eh. Meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Ano ba yung nakikita ni Kristo? Sabi sa Biblia, panabasahin ng Biblia, when Jesus looked at a person,
He does not look at the person as what that person is. He look at the person to what the person can become. Yun, no? Nakikita niya yung potensyal ng tao. Diba? Nakikita niya yung greatness ng isang tao. Diba? What he sees is not what you are, but what can become of you. What can become of you. Kaya nga, naalala niyo si Zacchaeus sa Luke chapter 19, si Zacchaeus, ano yan public sinner yan Public sinner. Galit ang mga tao dyan, ang mga Hudyo. Kasi si Zacchaeus, tax collector. BIR, ano yan? Humingi ng tax. Para saan? Para sa mga Romano. No, ano yan tuta ng mga Romano yan Tax collector yan. Kaya mga Hudyo galit sa kanya. At saka pandak yan No? Public sinner. Ayaw sa kanya ng mga Hudyo. Dumaan si Kristo sa bayan niya. Umakyat sa puno. Nakita siya na Kristo. Sabi ni Kristo, Zacchaeus, calm down. Baba ka. Pumunta ako sa bahay mo. Aba, nagulat ang lahat. May nakita si Kristo kay Zacchaeus. No? What he can become. Not what he is. He is a sinner, public sinner. Pero may nakita sa kanya si Kristo. Pati nga si Zacchaeus, nagulat Diba? Tinawag siya ni Kristo. Pag tinawag ka ni Kristo sa pangalan mo, may ibig sabihin yun. No? Merong ibig sabihin yan. Kaya minelcome ni Zacchaeus si Jesus sa bahay niya. At alam natin na nangyari, pinakain. Kasi pag pumasok si Kristo sa bahay mo, tinanggap ka na ng Diyos. No? Sa kanyang kaharian. Aba, yung value. Tinaas ang iyong value. Anong nangyari kay Zacchaeus? Ang sabi ni Zacchaeus, Lord, ibibigay ko yung kalahati ng yaman ko. Aba, tindi. No? Dapat nakilala ko yan. Parang nag-donate sa Caritas yan. Kalahati daw ng yaman. Ibibigay niya sa mahihirap. At kung meron daw siyang nadaya na sinuman, 4 times, no, isa sa uli niya. Nakita niyo yung transformation. Amen? Transformation. Ganyan si Kristo. No? Iba nakikita niya sa tao. Nakikita niyo yung what is your potentialities. Naalala natin yan, di ba? Tulad nung woman caught in adultery. Isa pa yan, di ba? Yung babaeng nahuling nakikiapid. No? Anong gagawin nila? Sa John chapter 8 yata yun. John chapter 8. Abay, kinalatkad na. Yung babaeng nahuling nakikiapid. At anong gagawin? Papatayin, babatuhin. Bawal yun, adultery. Anong sabi ni Kristo? Teka. Sino sa inyo walang kasalanan, batuhin ang may kasalanan. May nakabato ba? Wala. At ano nangyari? Umalis na sila lahat. Nakonsyensya. Sabi ni Kristo, walang bumabato sa iyo. Go home and sin no more. At alam natin kung sino yon. That was Mary Magdalene. Di ba? He became transformed. He became the apostle to the apostle. Mary Magdalene. Di ba? Kaya nakita natin, when the Lord encounters, the Lord sees something. No? Ito naman, na tinulungan ni Kristo, yung mga sina Pedro at saka si Juan, mangingisda. No? Hindi makahuli ng isda. Di ba? Tagal na nilang nasa laot, hindi makahuli. Ang sabi ni Kristo, hindi, ilagay niyo uli yung lambat. Ihagas niyo uli yung lambat, makakahuli kayo. At nang nakahuli sila, bumalik sila sa pangpang, ang daming isda. At ang sabi ni Kristo, hali kayo, I will make you fishers of men. No, hindi na kayo manguhuli ng isda. I will make you fishers of men. At sabi niya kay Pedro, kay Simon, Simon, from now on, you will be called Cephas. No, the rock, Pedro. And from this rock, I will build my church. Amen? No, ano yung sinasabi ko sa inyo? No, si Kristo, iba yung nakikita niya Kaya transformative leader siya He transforms you. Nakikita niya hindi yung kasalanan mo, nakikita hindi niya yung kalagayan mo, nakikita niya yung ano ang pwede mong maging pagbabago. No? Nakikita niya what can become of you. No? Kaya that's why the perfect influencer, the perfect leader is no other than Jesus Christ. No? Sana matulad tayo kay Kristo. Matulad tayo kay Kristo na nakikita natin, hindi natin hinuhusgahan ang pagkakasala o ang kapalpakan ng tao, pero nakikita natin ang kanyang potentials. No? Ibang klaseng pagtingin yan. Kaya mahalaga ang ating ebanghelyo ngayon. Be open. Makita mo. No? Hindi lang physically na pinagaling ni Kristo yung bulag at bingi. Gusto niyang makita mo
ang maganda sa kapwa mo. To see the value, no, around you, no, that God has given to us, no? That God has given to us. Yes, napakaraming kapalpakan sa mundo, pero napakarami ring maganda sa mundo. Pero your eyes has to be open. Okay, you have to look at things as Jesus look at things. Amen? No? Dapat yung mata natin ay matulad sa mata ni Kristo. Nakikita niya ang maganda at potensyal na bawat isa. So brothers and sisters, as we continue our celebration, no, we need leadership in the world today. Servant leadership. Spiritual leader. No? Pero what kind of leader? Mga leader that influences. Nag-influensya tayo. And I shared with you 4 ways that we can influence one another. 1, you have to value people. Number 2, you have to value what people values. Number 3, you have to make yourself more valuable. And number 4, you have to value as God values. Amen? Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.